Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon, nasa ikalawang linggo na tayo ng Adbyento at sa araw na ito, sinisindihan natin ang ikalawang kandila sa ating Advent wreath, ang kandila ng kapayapaan. Pero kapag binasa natin ang Ebanghelyo para sa linggong ito mula sa Mateo Kabanata 3, talata 1 hanggang 12, mapapansin natin agad, parang hindi gaanong mapayapa ang mensahe. Ang bida sa ating kwento ay si Juan Bautista, isang propeta na sumusulpot mula sa ilang, na ang itsura pa lang ay kakaiba, na damit na gawa sa balahibo ng kamelyo at leather na sinturon. Ang kinakain niya ay balang at pulot-pukyutan. At ang kanyang mensahe, hindi ito malambing na bulong. Ito ay isang malakas, matapang, at halos nakakagulat na sigaw. Sumisigaw siya, "Magbagong buhay na kayo, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos." Paano nga ba nagiging mensahe ng kapayapaan ng isang sigaw na parang bagyo? Paano nagdudulot ng katahimikan ang isang panawagang tila ng gugulo? Dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng kapayapaan na iniaalok ng Diyos. Madalas, ang iniisip nating kapayapaan ay yung kawalan ng gulo, katahimikan sa paligid o yung pakiramdam na komportable tayo. Pero ang kapayapaan ng Adbyento, ang kapayapaang dala ni Kristo, ay mas malalim kaysa riyan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagsisimula sa isang tahimik na paligid, kundi sa isang matahimik na puso. Pero paano ba nagiging payapa ang puso? Ang sagot ni Juan Bautista, hindi sa pag-iwas sa gulo, kundi sa pagharap dito. Ang puso ay hindi magiging tunay na payapa hanggat hindi ito handang magsuko, magpakumbaba at magsisi sa mga kasalanan nito. Kaya ang unang hakbang pala patungo sa kapayapaan ay hindi isang komportabling salita, ito ay isang matapang na pagharap sa katotohanan. Pagharap sa salamin at pag-amin sa sarili, may mali sa akin. May dapat akong baguhin. May relasyon akong dapat ayusin. May ugali akong dapat iwasto. Ang panawagan ni Juan Bautista ay hindi para lang sa mga tao noong panahon niya sa ilang ng Judea. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa loob ng 2,000 taon. At naririnig pa rin natin hanggang ngayon dito sa ating mga modernong ilang. Ang ingay ng social media, ang abalang schedule, ang mga alalahanin sa buhay. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ito ang sigaw niya. Ano ang ibig sabihin ng paghahanda ng daan? Ito ay isang paanyaya na gumawa tayo ng espasyo para sa Diyos sa ating buhay. Isipin ninyo, kapag may darating tayong importanteng bisita sa bahay, anong ginagawa natin? Naglilinis tayo, nag-aayos, tinatabi ang mga kalat. Sinasigurado nating magiging maayos at kaaya-aya ang lahat para sa kanyang pagdating. Ganoon din ang paghahanda para kay Jesus. Kailangan nating linisin ang mga kalat sa ating puso. Ang mga liku-likong daan na tinutukoy ni Juan ay ang mga kasalanan, ang mga maling desisyon, ang mga pride o kapalaluan na pumipigil sa atin na lumapit sa Diyos. Ang mga burol at bundok na kailangang patagin ay ang ating ego, ang pagiging makasarili. At ang mga lubak-lubak na daan na kailangang pantayin ay ang mga sugat at sakit na hindi pa natin hinaharap at pinapahilom. Kapag tayo ay nagsisisi, kapag inaamin natin ang ating mga pagkakamali at humihingi ng tawad, doon nagsisimulang mangyari ang himala. Ang liku-likong daan ng ating buhay ay nagiging tuwid. Ang magulo nating isipan at puso ay nagkakaroon ng kapayapaan. At ang sarado nating puso ay dahan-dahang nagiging bukas para sa kapanganakan ni Kristo. Ang paghahanda ng daan ay isang aktibong proseso. Hindi ito basta paghihintay lang, ito ay paggawa. Napansin niyo ba ang reaksyon ng mga tao kay Juan? Sila ay nagpuntahan mula sa Jerusalem, Judea at sa buong paligid ng Ilog Jordan. Nagkumpisal sila ng kanilang mga kasalanan at nagpabinyag. Pero nang makita ni Juan ang mga Pariseo at Saduceo, ang mga religious leaders ng panahong iyon, na lumalapit din para magpabinyag, naging mas matindi ang kanyang pananalita. Sabi niya, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagsabi sa inyong makakatakas kayo sa poot ng Diyos? Patunayan ninyo sa pamamagitan ng inyong mga gawa na kayo'y nagsisisi." Matinding salita,
Di ba? Bakit? Dahil para sa kanila, ang relihiyon ay panlabas na anyo lang. Akala nila sapat na ang pagiging lahi ni Abraham. Pero sabi ni Juan, hindi. Ang pananampalataya ay hindi namamana, ito ay personal. Ang pagsisisi ay hindi salita lang, ito ay gawa. Magbunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. Ito ang hamon para sa atin ngayon. Habang sinisindihan natin ang kandila ng kapayapaan, hindi tayo tinatawag para lang mag-relax at maging kampante. Tinatawag tayo, tulad ng mga tao sa ilang, na suriin ang ating buhay. Ano ang mga bunga na nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay? Ang mga bunga ba ng ating salita, gawa at isip ay nagpapakita ng tunay na pagbabagong loob? O baka naman katulad tayo ng mga Pariseyo na kontento na sa panlabas na anyo ng ating relihiyon? Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi lang isang pakiramdam. Ito ay bunga ng isang buhay na nakatuon sa Kanya. Kapag dumating si Jesus na siyang tinutukoy ni Juan Bautista bilang mas makapangyarihan sa Kanya, makikita natin ang perpektong kapayapaan, isang kapayapaan na hindi mula sa mundo. Kapayapaang nagpapanumbalik, nagpapagaling at nagbabago ng buhay. Kaya ngayong Adbyento, ang kapayapaan ay hindi lang isang bagay na pasibo nating hinihintay. Ito ay isang bagay na aktibo nating hinahanda. Ito ay isang bagay na isinasabuhay. Ito ay isang bagay na pinapahintulutan nating lumago sa ating mga puso at sa ating mga komunidad. Ang paghahanda para sa Pasko ay hindi lang tungkol sa mga regalo, dekorasyon o party. Ang pinakamahalagang paghahanda ay ang paghahanda ng ating puso. Ang sigaw ni Juan Bautista ay hindi sigaw ng galit, kundi sigaw ng pag-ibig. Isang desperadong panawagan na ihanda natin ang ating sarili para sa pinakadakilang regalo na matatanggap natin. Si Jesus mismo, ang prinsipe ng kapayapaan. Naway sa paglalakbay natin sa Adbyentong ito, maging tahimik ang ating puso, hindi dahil wala tayong problema, kundi dahil sa kabila ng lahat ng ingay at gulo, alam nating nananahan ng Panginoon sa ating piling. Manalangin tayo. Amang Diyos, ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyong banal na presensya. Habang sinisindihan namin ang kandila ng kapayapaan, isinasamo namin na sindihan ninyo rin ang apoy sa aming mga puso. Tulad ng panawagan ni Juan Bautista, tulungan ninyo kaming linisin ang aming buhay. Ituwid po ninyo ang aming mga baluktot na daan. Alisin ang anumang kapalaluan sa aming puso at bigyan kami ng biyaya ng tapat na pagsisisi. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo at ng bigat ng aming mga pasanin, Panginoon, ipaabot mo sa amin ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo, isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng anumang yaman o tagumpay sa mundong ito. Panginoong Jesus, Ikaw na paparating bilang aming hari ng kapayapaan, malugod ka naming inaanyayahan. Pumasok ka po sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya, sa aming mga relasyon, at higit sa lahat, sa kaibuturan ng aming mga puso. Baguhin mo kami, hubugin mo kami, upang kami ay maging mga instrumento at saksi ng iyong kapayapaan sa aming komunidad at sa lahat ng aming makakasalamuha. Ito ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan, ikaw na aming Panginoon at tagapagligtas na aming inaasahan. Amen. Salamat sa inyong pagsama sa pagninilay na ito. Naway magkaroon kayo ng isang mapayapa at makabuluhang ikalawang linggo ng Adbyento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pa nating mga pagninilay. Pagpalain kayo ng Diyos.